Bigyan mo ang sinumang humihingi sa iyo. At kapag may kumuha ng iyong ari-arian, ay huwag mo na itong bawiin pa. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang gusto ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang mamahalin lang ninyo ay ang mga nagmamahal sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Ginagawa rin iyan ng masasamang tao. At kung ang gagawan lang ninyo ng mabuti ay ang mga taong mabuti sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Ginagawa rin iyan ng masasamang tao. At kung ang pinahihiram lang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makakabayad sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Kahit ang masasamang tao ay nagpapahiram din sa kapwa nila masama, sa pag-asang babayaran sila. Ito ang inyong gawin. Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Kung magpapahiram kayo, magpahiram kayo ng hindi umaasa ng anumang kabayaran, at malaking gantimpala ang tatanggapin ninyo, at makikilala kayong mga anak ng kataas-taasang Diyos. Sapagkat mabuti siya kahit sa mga taong masama at walang utang na loob. Maging maawain kayo tulad ng inyong Ama. Huwag ninyong husgahan ang iba, upang hindi rin kayo husgahan ng Diyos. Huwag kayong magsabi na dapat silang parusahan ng Diyos, upang hindi rin niya kayo parusahan. Magpatawad kayo, upang patawarin din kayo ng Diyos. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganoon din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila ang talinghaga na ito, hindi maaaring maging taga-akay ng bulag ang kapwa bulag, dahil pareho silang mahuhulog sa hukay kapag ginawa iyon. Walang mag-aaral na mas higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusan ang naturuan, magiging katulad siya ng kanyang guro. Bakit mo pinupuna ang munting puwing sa mata ng kapwa mo, pero hindi mo naman pinapansin ang malatrosong puwing sa mata mo? Paano mo masasabi sa kanya, kapatid, hayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo, gayong hindi mo nakikita ang malatrosong puwing sa mata mo? Mapagkunwari, alisin mo muna ang malatrosong puwing sa mata mo, nang sa ganoon ay makakita kang mabuti para maalis mo ang puwing sa mata ng kapwa mo. Nakikilala ang puno sa bunga nito. Ang mabuting puno ay hindi namumunga ng masama, at ang masamang puno ay hindi namumunga ng mabuti. Ang bawat puno ay nakikilala sa bunga nito. Ang matitinik na halaman ay hindi namumunga ng igos o ubas. Ganoon din naman ang tao. Ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti dahil puno ng kabutihan ang puso niya. Ngunit ang masamang tao ay nagsasalita ng masama dahil puno ng kasamaan ng puso niya. Sapagkat kung ano ang nasa puso ng isang tao, yun din ang lumalabas sa kaniyang bibig. Ang dalawang uri ng taong nagtayo ng bahay. Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, gayong hindi naman ninyo sinusunod ang mga sinasabi ko? Sasabihin ko sa inyo kung ano ang kahalintulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig at sumusunod sa mga sinasabi ko. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at dinaanan ng malakas na agos ang bahay, hindi iyon nayanig dahil matibay ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig sa mga sinasabi ko pero hindi naman ito sinusunod ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang matibay na pundasyon. Nang bumaha at dinaanan ng malakas na agos ang bahay, nagiba ito at lubusang nawasak.